Hangarin natin ang karangalan na nagmumula sa Diyos. Hinahangaan tayo ng maraming tao dahil sa maraming bagay. Pero ang tanong, sa pagharap kaya natin sa Panginoon, maging kahanga-hanga din tayo? Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng mga diploma, medalya at tropeyo. Hindi ko sinasabing masama na ipagmalaki mo ang mga anak mo na nakatapos sa pag-aaral o nakapasa sa mga board exam. Pero sana kung meron mang dahilan para maipagmalaki mo sila, hindi lang yung mga tagumpay na kinamtan nila, kundi yung mabuting pagkatao nila na hinubog ng salita ng Diyos at ang buhay nila na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Alam mo, kung ikaw ay nasa bahay ng isang Pilipinong pamilya, pag nasa labas ka pa lang ng bahay, makikita mo na yung tarpaulin nung anak na huling-huling nakatapos o kaya naman ay nakapasa sa board exam. Congratulations! Sa ibang mga bahay, makikita ninyo may mga karatula pang nakalagay kung ano ang propesyon ng bawat miyembro ng pamilya. May engineer, may doktor, may abogado, may teacher. Nakadisplay yun sa labas ng bahay, lalo na pag nagpunta kayo sa mga malalayong probinsya. At dito sa atin, kahit sa ibang bansa na sila nakatira, pagpasok mo sa sala ng bahay, maliban dun sa kutsara at tinidor na malaki at sa karosaryong malaki na nabili sa Baguio, at saka yung God bless our home na nakasabit, makikita mong prominenteng nakasabit sa sala ang mga diploma, graduation photos, mga medalya, at mga trophy na nakalagay sa mga eskaparate na para bang sinasabi, sa bahay na ito maraming nagsipagtapos. Maraming profesional ang napagtapos ng mga magulang. At ito'y patotoo sa paniniwala ng mga Pilipino na ang tagumpay ng anak, karangalan ng magulang. Ito ang prinsipyo siguro nung babaeng sumigaw sa ebanghelyo natin ngayon. Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. In short, ang swerte naman ng magulang mo. Di ba? Kapag merong mga nakakatapos sa pamilya at naging matagumpay yung mga anak, anong sinasabi ng mga tao dun sa magulang? Ang swerte mo sa anak mo. At lahat ng mga tao na nakakakita ng tagumpay ng mga anak, yun din ang sinasabi na ang swerte ng mga magulang mo dahil naging matagumpay kayo sa buhay at kayo yung parang nagiging trophy ng magulang. At ito rin siguro yung pananaw ng babaeng ito. Bakit kaya siya humahanga? Ito'y tanda ng paghanga, hindi lang sa magulang ni Jesus, kundi kay Jesus mismo. Marahil dahil sa kapangyarihan ni Jesus na magpagaling, sa mga mabubuting bagay na ginagawa niya, sa kabila ng mga taong kumakalaban sa Kanya, patuloy siyang gumagawa ng mabuti.
O kaya naman, maaaring yung husay niyang magpaliwanag, kagaya ng paliwanag niya kahapon dun sa mga tao na nagdududa sa kanyang ginagawang pagpapalayas ng masamang espiritu. Baka humahanga sila sa katalinuhan ni Jesus. Pero maganda ang paalala sa atin ng Panginoon, minamahal ko mga kapatid. Paalala ni Jesus sa atin, yung paghanga ay hindi lang dapat ibatay sa kung ano yung mga nakamamanghang bagay sa paningin ng tao. Yung makatapos ka ng pag-aaral, yung ikaw magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ka ng sasakyan, yan yung hinahangaan ng mga tao Ito yung sukatan ng tagumpay. Yung meron kang magandang propesyon. Pero hindi lang ito yung pamantayan na dapat tayong hangaan. Ano ang sabi ng Panginoon? Mapalad, higit na mapalad, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hindi sinasabi ni Jesus na mali yung babae na sumigaw. Totoo namang pinagpala si Maria. Totoo namang swerte yung kanyang magulang. Swerte yung magulang niya, marapat na tumanggap ng karangalan ng magulang ni Jesus, hindi dahil sa mga tagumpay na kinamtan ni Jesus, kundi dahil sa kung anong klaseng tao si Jesus. Dahil siya'y hinubog ng pagpapalaki ng kanyang magulang. Tama naman yun. Pero anong klase ng paghubog? Yung paghubog na nakabatay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pakikinig at pagtupad ng salita ng Diyos. Kasi pwedeng makatapos ng pag-aaral. Amen? Pwedeng magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero, hindi naman maganda ang buhay mo dahil pangit ang ugali mo. Tama o mali? Swerte ba yung magulang na meron kang mga anak na nakatapos na maganda trabaho, nakapagtapos ng pag-aaral, pero ang pangit ng ugali? Bakit? Naluto ang utak sa eskwelahan, nahasa ang husay sa larangan na kanyang pinagkadalubhasaan, pero hindi naman nahubog yung kalooban dahil hindi nakikinig sa salita ng Diyos at hindi tinutupad yung kalooban ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Ang hangarin, hindi lang yung makamit ang karangalan sa paningin ng tao, kundi maging marangal sa paningin ng Diyos. At yan ay nakikita sa pakikinig, at yan ay bunga ng pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Marami hong mga santo, hindi naman po naging dangal ng magulang, pero naging marangal sa paningin ng Panginoon. Halimbawa, si San Francisco ng Assisi. Mayaman, mahusay na negosyante, mahusay na mandirigma, at sabi sa mga salaysay ng kasaysayan, makisig din. Swerte yung magulang niya. Kasi kung tutusin, isa siya sa mga tinitingnang hinahangaan na mga kabinataan doon sa Assisi nung araw. Pero anong ginawa ni San Francisco? Iniwan ng kayamanan, iniwan ng lahat para paglingkuran ng mga dukha. At siya rin mismo maging dukha. Kaya anong ginawa ng magulang? Itinakwil siya. Inalisan siya ng mana. Dahil ang tingin nila kay San Francisco, hibang. Dahil sa kanyang kahibangan, siya itinakwil sa pamilya. Hindi karangalan ng magulang yon, pero karangalan ng Diyos. Dahil ang sinunod niya, hindi yung tagumpay ng mundo. Ang hinangad niya, hindi yung tagumpay ng mundo, kundi yung mapaglingkuran ang Diyos at magkamit ng tagumpay sa langit. Amen ba yon? Si Mother Teresa, napaka-komportable naman ho ng buhay niya. Galing din po siya sa hindi naman humahirap ng pamilya pinanggalingan niya. Kaya nga po yung pinasukan niyang kumbento, karamihan ng mga kasama niya doon, mayayaman din.
Kaya napaka-komportable ng buhay niya kahit sa loob ng kumbento. Pero nung nakakita siya ng mahirap na nangangailangan, lumabas siya sa kumbentong komportable at naglingkod siya sa mga dukha. Siguro iisipin ng marami, hibang si Mother Teresa, may pagkabaliw. Bakit mo iiwan yung masarap na buhay na siyang gusto ng maraming tao ngayon, kaya nagtatapos sa pag-aaral at kaya naghahanap buhay. Pero minamahal ko mga kapatid, pinapaalala sa atin ulit-ulit, hindi lang dapat hangarin ang mga tagumpay sa mundong ito, kundi hangarin natin ang walang makapapantay na tagumpay sa langit. At yan ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Kahanga-hanga si Jesus at si Maria na nagluwal sa Kanya. Hindi dahil sa pribilehiyo na maging magulang o maging ina ng anak ng Diyos o maging makapangyarihan sa pagpapagaling at pagpapalayas ng masamang espiritu o maging marunong sa Kanyang pangangaral. Baliwala ang lahat ng pribilehiyong ito, baliwala ang lahat ng kakayanang ito. Kung bandang huli, nasubok si Jesus at si Maria, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Sa mga panahon ng kagipitan, mas lumutang yung totoong karangalan ni Jesus at ni Maria. Na kahit may umuusig sa Kanya, si Jesus ay nangangaral pa rin at gumagawa ng mabuti. At si Maria, kahit hindi pabor sa Kanya ang pagsunod ng kalooban ng Diyos, nung ipinaglihi niya si Jesus, naging iskandalo para sa iba yung Kanyang pagdadalang tao. Pero tiniis lang yun dahil sa kalooban ng Diyos. Sa paanan ng krus na natili siyang naroon, kahit masakit ang makita na namamatay ang sariling anak. Bakit? Para ipakita ang Kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Kaya sana tayo din, hangarin natin ang karangalan na nagmumula sa Diyos. Hinahangaan tayo ng maraming tao dahil sa maraming bagay. Pero ang tanong, sa pagharap kaya natin sa Panginoon, maging kahanga-hanga din tayo? Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng mga diploma, medalya at tropeyo. Hindi ko sinasabing masama na ipagmalaki mo ang mga anak mo na nakatapos sa pag-aaral o nakapasa sa mga board exam. Pero sana kung meron mang dahilan para maipagmalaki mo sila, hindi lang yung mga tagumpay na kinamtan nila, kundi yung mabuting pagkatao nila na hinubog ng salita ng Diyos at ang buhay nila na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.